Magandang umaga po sa inyong lahat. Dakila nga po talaga ang ating Diyos, tunay na ang awitin pong yan ay buhay na buhay sa ating pong puso. At dahil po dyan ay nais natin na ang kalooban ng Panginoon ang siya maganap sa umaga pong ito. Tayo po ay pumapaloob sa kalooban ng ating pong Diyos. At tayo po ay nagsumasamba at nagbibigay ng papuri sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin po muna at ang ating pong puso ay umaapaw sa kaligayahan sa araw pong ito dahil minabuti ng Panginoon na tayo ay makarating sa ating pong 26 o ika-26 na anibersaryo ng gawain po natin. At hindi po ito maiksing panahon. Ano po? At nakita natin na dakila nga talaga ang ating pong Panginoon. Patuloy natin ipanalangin, pati po ang ating pong mga prayer team. Kasi may balita ako sa ibang lugar, wala hong kuryente. Panalangin natin. Doon sa Bone Serrano, nandun po yung gawain ng Blue Ridge Bible Baptist Church. Wala ho silang kuryente kanina. Nawa ay meron na rin ho silang kuryente ngayon. At patuloy natin itulog, hindi lamang ho tayo, hindi lahat ng mga kapatiran ho natin sa pananampalataya na nananambahan po sa umaga pong ito. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manambahan sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Dakilang Ama, salamat po o Diyos. Napakabuti po ninyo, napakaganda mga awitin. Ito ay tumitino sa aming pong puso. Kami ay kinakausap sa pamamagitan pa lamang ng awitin, Panginoon, ay nakita ho namin ang iyong kadakilaan. Maraming salamat sa bawat isa na kasama ho namin na magbigay luwalhati po sa inyo. Ang lahat na masasaksihan ho namin sa umagang ito, Panginoon, ay para po sa inyo, O Diyos. Dahil kami po lamang ay instrumento upang ang inyong pong kabutihan, ang inyong pong kadakilaan, ang inyong kaluwalhatian maipalaganap at makilala kayo, Panginoon, bilang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng lahat ng mga Panginoon. Kayo po ang siyang nagligtas sa amin, kayo ang nagkaloob sa amin ng kapatawaran, kayo ang nagbigay sa amin ng pag-asa, ng buhay na walang hanggan, ng kalangitan. Sa umaga nga pong ito, Panginoon, gamitin niyo po ang okasyon na ito bilang patotoo ng inyo pong pagkilos sa gawain po ng Lighthouse Bible Baptist Pasig. At mula rito, Panginoon, ay dalangin namin sa lahat na nakikibahagi sa aming pananambahan at maging sa mga makakapanood pa, Panginoon, ng mensaheng ito, makapakinig ng inyong salita sa mga susunod pa mga araw, kayo po magpala. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Panginoon, at banal na Espiritu, kayo po ang pumuspos sa amin. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, mamayang hapon, aming pong makakapiling, ang aming pong butihing Bishop Ruben Abante. Pagpalain niyo po ang kanyang mensahe na ipaparating po sa bawat isa sa amin, O Diyos, ayon sa inyong kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Please take your seat. Napakabuti ng Panginoon. Tayo po ay sama-samang nagkakaroon ng kagalakan sa ating puso. Hindi ho natin pwedeng ikubli ito pong kagalakan pong ito. Dahil ito po ay ang ating pong ika-26 na pagkatatag ng gawain po natin dito sa Pasig. Marami pa mga lighthouses, lalo na sa iba't ibang lugar, mga kapatid. At dito ho tayo inilagay ng Panginoon, specifically sa Pasig. At kayo po na mga kasama namin ngayon, dito po, face-to-face ay nagpabakuna na ho ba kayo? So dapat pagpabakuna ho tayo upang mas lalo pa ho tayo maging secured at maging maayos ang ating pong pagsasama-sama. At ngayon po ay dumako ho tayo sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos. At ito ho ay napakahalaga ng ating pong gawain at ito po ay ang ating pong pinagtibay bilang isang gawain sa ika-26 na anibersaryo ng ating pong
Lighthouse Bible Baptist Church. Ano po? Now, balikan ko nga po muli yung ating pong napag-usapan nung nakaraan pong linggo. Dahil ito po ay karugtong ng ating pong topic na pinamagatan po natin na pinagtibay bilang isang gawain. Mamayang hapon, magta-transform po tayo, no? Pilipiniana. No? Ngayon po ay medyo naka-Amerikana na tayo, Western. Pero mamaya po ay alam nyo, namimiss ko yung araw na pag meron tayong anniversaryo, mga kapatid, ay busy tayo. Nandun tayo minsan sa, madalas dyan sa Pasig, Tanghalang Pasigueño, at sa iba pang mga lugar. At nakakamiss nga naman talaga, tayo po ay sama-sama nagdiriwang at nakikita ho natin ang ating po mga mukha. Ano ho? Ngayon, okay, halos, kumbaga, ang dami yung mga hold-upper dito ho sa aking harapan. Mga nakatakip ang kanilang. Anyway, yun po ay bahagi ng ating pong protocol. Ano po? At salamat po sa Panginoon. Ay tayo ay una, ay napakunahan na. Pangalawa, ay tayo ay walang mga karamdaman. At patuloy natin isama sa panalangin na itong Omicron na ito hindi makapasok dito po sa ating bansa. Ano po, para tuloy-tuloy na ang ating pong kaligayahan sa susunod na taon, lalong-lalo na, at magsama-sama na ho tayo. Kaya po, ngayon, noong nakaraang linggo po, ay napag-usapan ho natin na tayo po ay iisang gawain. Ano ho? Tayo ay iisang gawain. At makikita ho natin yan doon sa 1 Corinthians chapter 12, verse 12, verse 14, at verse 27. Ano nga po sinasabi doon? Ang sabi ng banal na kasulatan, for as the body is one, so iisang gawain ho tayo. Isang ganap na inilagay ng Panginoon dito ho sa lugar natin. For the body is one, tayo po ay body, ecclesia, and has many members. Inihalin tulad po ang ecclesia sa isang katawan. Katulad po ng katawan ho natin na ito, na marami po mga members. All the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. Napakalinaw ho na sinasabi ho ng ating pong Panginoon. Bagamat iba-iba ho tayo at magkakahiwa-hiwalay, ang iba wala rito, ang iba nasa YouTube, ang iba nasa Facebook, ang iba ay kasama ho natin na nananambahan, mga kapatid. Bagamat wala ho tayo in presence, subalit sinasabi ho ng ating pong Panginoon na tayo po ay isa at nagkakaisa at iisang gawain katulad ng isang katawan. For the body is not one member. Ang katawan po ay hindi lamang ho isang bahagi, kundi marami. For the body is not one member but many. Now ye are the body of Christ. Tayo raw po ang katawan ni Kristo Jesus. Basic na po ito sa atin. Subalit sa ating po mga anak, sa ating po mga kabataan, huwag niyo po ninyong kalimutan na ang eklesiya ay katawan ni Kristo. Subalit, bagamat katawan, isang katawan, we are members in particular. Sabi ho ng banal na kasulatan. Kaya tayo po, sa madaling salita, tayo po ay isang gawain na itinatag ng ating pong Panginoon. So maraming salamat nga po. Nakita niyo pa ang ganda ho ng ating pong decoration ngayon. Ano ho? Siyempre, at ang pagpasok niyo ho rito sa ating pong auditorium, ang ganda ho ng ating pong lobby. At salamat sa mga pagkilos ng ating pong mga kapatiran. Yung po ay pagkilos ng kanya-kanyang kaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay. So ngayon po, naalala niyo po ba itong picture na ito? Ito po ay yung templo na ni Solomon. Okay? Ito po ay ginawa nung panahon po ni King Solomon. Ito ay pinagtibay, pinaganda na tahanan, ika nga, the tabernacle of God. At ito po ay ginawa hindi sa panahon ni David, kundi sa panahon ni King Solomon. At siya po ay inatasan ng Diyos na ito po ay kanyang itayo. At ito pong templong ito, no? Ito po ay artist.
concept lang po naman, kasi wala pa naman retrato ho nung kapanahunan, pero napakaganda po ng templo ni Solomon. At sa sobrang ganda pong yaon ay namangha ang mga tao, maging po ang Queen of Sheba ay namangha sa pagkaganda ng itinayo ni King Solomon na templo para po sa Panginoon. Now, yan pong templong yan ay, naalala nyo ba? Ang bawat pong bloke-bloke ng mga bato, na pinakinis galing po sa quarry, sa lugar na kung saan kinuha yung bato, doon na po yun sinukat, doon na po yung pinakinis, doon na po yung inayos, at yun po ay transport po yan doon sa Jerusalem. Dinala ho yan doon ang Jerusalem po ay isa pong bundok. Kaya inakyat po yan sa bundok, at bawat bahagi po niyan ng templong yan ay wala nang ginamit. Naalala nyo, wala nang ginamit na martilyo, pamukpok, lagari, o anuman. Yun po ay swak, na pinagtagpi-tagpi, inilagay dyan, mga kapatid. Walang laborer na, wala hong mga kung kailangan ng katam, wala hong nagkatam dyan. Kung kailangan pong sinsilin, tiktikin, wala na po. Kasi mula pa ho doon sa yun ay minina o quinary, ay pagdating ho yan, shoot na lang. Napakadakila ng Panginoon kung paano ho yan, kamangha-mangha kung paano ho yan ginawa. At yan po ay tumutukoy din po yan sa ating pong eklesiya. Sabi ho sa 1 King chapter 6 verse 7, and the house, yun po yung templo ni Solomon, and the house, when it was in building, yun nun daw po na yun ay isinasagawa, yun daw po ay ginagawa, was built of stone. O di walang kahoy. Stone. Was built of stone, made ready before it was brought doon sa Jerusalem. Inihanda na ho lahat. Gaano ba kabigat ang isang bloke ng batong yan? Isang tulinada, 2 tonelada, tons of tons ang kilo ho yan. Kamanga-manga kung paano ho yan dinala doon. Wala pa namang crane noon. Wala pa namang traktor noon. Wala pa naman, ano pa bang mga ginagamit ng mga heavy equipments ngayon? Wala pa. Alangan naman buhatin yan ng tao. Tapos, yun po ay ginawa, linagay ho dyan at dinala doon. Sabi naman na kasulatan there, so that there was neither hammer, nor axe, nor any tool of iron heard in the house while it was in building. Wala kang marinig, mga kapatid, na tunog ng bakal, wala kang marinig na pagmamartilyo, wala kang marinig nung iyon po ay itinayo. Kamangha-manga, di ba? Alam niyo, mga kapatid, ganyan din ho ang ating pong eklesiya. Kamangha-manga kung bakit sinabi ho ng Panginoon na tayo po ay isang gawain. Ang eklesiya ay isang gawain. Kapag binasa ho niyo po itong Romans chapter 8 verse 28 to 30, ang tamang pagkaunawa po talaga ng verse na yan ay hindi po individual. Kasi ang aklat na ito isinulat sa simbahan doon po sa Rome. This is as a church, bilang isang eklesiya, bilang isang gawain. Ang sabi rito, for we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Sino itong tinutukoy rito? Yung pong eklesiya, yung pong isang gawain. Yun po ang itinutukoy rito. Ang sabi rito ng Panginoon, according to His purpose. Ano ba ang purpose ng Panginoon sa eklesiya? Maging holy temple in the Lord. Ang eklesiya. Ano ba ang purpose ng Panginoon sa eklesiya? Maging habitation of God tayo. Ang eklesiya ay habitation of God. Ang eklesiya. Sa atin. Kasi tayo ang katawan. Si Kristo ang ulo. Kaya ang katawan nandito ho sa atin. Sa kanyang eklesiya ang presensya ng Diyos bilang isang gawain.
Kaya sa pagkilos ng Panginoon, para ho tayong templo, no, ni Solomon. Sabi rito, for whom, palagi ko pong sinasabi sa inyo, pag sinabing for whom, sino ba yung whom na yun? Sino man tinatukoy na for whom He did? Sino ba yung whom? Si Kristo. Ano? Si Kristo, tingnan niyo po ang ginawa sa atin ng Panginoon. This is past tense. No? Hindi present tense, hindi future tense. The past tense po, di ba? Nakalagay ho dyan, did for now. Pag sinabing did for now, tapos na. Ito ho yung tinatawag natin ang plano ng Panginoon sa kanyang eklesiya, lampas hanggang doon sa glorification natin. Ang sabi dyan, for whom He did foreknow, He did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Yan po ang purpose ng ating pong Panginoon. Ano ang purpose? Anong layunin ng Diyos sa kanyang eklesiya? Maging in conformity sa image ng kanyang anak na si Jesus. Maging katulad tayo sa imahen, sa larawan, sa litrato. Okay. Maging katulad tayo ni Kristo Jesus sa pamumuhay, sa pananalita, maging katulad. At ito po ay iplinano na ng Panginoon sa atin. Kaya mapapansin niyo po ang mga salitang tumutukoy sa nakaraan. Past tense. Sabi dyan, for whom He did foreknow, He did predestinate. Past tense po yan. Moreover, whom He did predestinate, them He called. And whom He called, past tense po. Lahat ng mga tinawag, them He also justified. And whom He justified. Lahat po ng mga pinawalang sala. Lahat po na tinawag, lahat po na ibinilang ng Panginoon sa kanyang kalooban, lahat po na itinalaga ng Panginoon. Sabi dyan, tinawag, called, then justified. Pinawalang sala. Tapos ang sabi rito, lahat ng mga pinawalang sala, pinatawad, lahat ng mga binigyan ng Panginoon ng kaligtasan, lahat. Ano sabi dyan? Them, He also glorified. Them, silang lahat din ay pinaging glorified ng ating pong Panginoon. Pinaging banal. Kaya sa isipan po ng Diyos, sa kanyang paningin, sa kanyang puso, sa kanyang plano, actually lahat ho tayo glorified na sa Kanya. Kamanghamang nga, di ba? Parang, paano ba ito naging glorified mukhang ito? Paano tayo magiging glorified? Nandito tayo sa mundong ito. Pero mga kapatid, yan ang ating patutunguhan. Pagkatapos ho natin rito sa mundong ito, glorification. Kaya ho natin nasasabi na pag tayo bawian ng buhay, sa langit tayo tutungo. Ganon ang ating pong pinanghahawakang katotohanan. Bakit? Sa isipan po ng Diyos, sa plano ng Diyos, we are already glorified. Pastor, ano po ba ibig sabihin ng glorified? Naalala nyo ang ating pong Panginoon nung siya'y nabuhay muli mula sa mga patay? Glorified na ho siya nung panahon na yun. Ganon din po tayo sa isipan, sa plano ng Diyos. Okay? Alam nyo, kung ito po, sa panahon natin, parang sakop ng panahon, oras, may time. No? Okay? Pero sa Panginoon, ang Panginoon po hindi sakop ng oras, panahon at time. Nawaan niyo po ba? Walang time sa Panginoon. Walang alas 2, walang alas 3, walang alas 4. Wala po. Sa Kanya, sa Panginoon, always present sa Diyos. Eternity nga eh. Everlasting to everlasting, without beginning, without end. Yun po ang ating Diyos. Tayo lang po naman ay may birthday, may panahon na mamatay. Sa Panginoon po hindi. Kaya sa Diyos, mga kapatid, you and me are already glorified. Okay? So, ano pa? Kaya po, sabi natin, tayo po isang gawain, Panginoon ang may gawa. Pangalawa, tayo po ay isang gawain, pinagtibay o pinagtitibay ng Panginoon.
Pangatlo, tayo po ay isang gawain, pinalalago ng Panginoon. Ang lahat pong ito, ang may pagkilos ang Diyos. Ang may gawa ang Diyos sa kanyang gawain, sa kanyang eklesiya. Okay? Kaya, yung pong pinagtibay natin bilang isang gawain nung nakaraan, minabalikan lang natin yung nakaraang lesson. Papaano po ba tayo pinagtibay ng ating pong Panginoon? How God edifies us in 26 years. Paano tayo pinagtibay ng Panginoon sa loob ng 26 years, mga kapatid? Nagbigay na ho ako ng 3 points nung nakaraang linggo. Una, tayo po ay pinagtibay ng Panginoon sa loob ng 26 years ho natin. Paano tayo pinagtibay ng Panginoon? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Love edifies us as one. Saan natin makikita yan? Sa Ephesians chapter 4, verse 16. For whom si Kristo. For whom the whole body, ito pong buong katawan po natin, ay, anong sabi dyan? Fitly joined together, nakalapat ng mabuti. Katulad ng templo ni Solomon. At Panginoon na ho ang nagmartilyo, nagkumiskis, pumukpok sa atin. No? Panginoon na ho ang nagchap-chap-chap na mga masasamang gawi natin. Panginoon na ho ang nagbigay sa atin ng panibagong buhay. Panginoon na ho ang siyang may gawa para sa atin, mga kapatid. The whole body, ang eklesiya, fitly joined together, compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Kaya bawat sukat, bawat isa sa atin, mga kapatid, ay bahagi ng eklesiya. Bahagi ng gawain pong ito. Bahagi. Tayo. At tayo po ay lumalago, increase. Make it increase. Lumalago ho tayo tungo sa ikakatibay sa sarili ho natin sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya natuto tayong ibigin ang isa't isa. Ito pong sa loob ng 26 years na ito, mga kapatid, natuto tayong ibigin natin ang isa't isa. Bagamat iba't iba ho tayo ng ugali, iba't iba tayo ng kultura, pero dahil sa pag-ibig ni Kristo, yun po, love edifies us as one. No? Okay. Now, pangalawa, sabi ho rito sa 1 John chapter 3 verse 23, and this is His commandment, that we should believe on the name of His Son Jesus Christ and love one another as He gave us the commandment. Itong utos ng ating pong Panginoon. Ano ang utos sa atin ng Panginoon? Ibigin natin ang isa't isa. Kaya yung pong pag-ibig ni Kristo itinuro sa atin. Nalasap natin, naranasan natin ang pag-ibig ni Kristo, kaya ito rin po ang ating pong ginagamit upang ibigin ang iba sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Mahirap pong umibig sa iba, maliban lang kung ang pag-ibig ni Kristo ay nasa atin. Kaya ano pa, isa pang verse dito, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. Ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. At itong pag-ibig na ito, napakadakila. Ito ang nagpapatibay ho sa atin. Okay? Ang pag-ibig natin sa isa't isa. Diyan ho tayo pinaging matibay ng ating pong Panginoon sa loob ng 26 years na ito. Okay. Pangalawa, communication with grace edifies us as one. Ano yung communication? The way. Ang dami hong tinanggal sa atin ng Panginoon. Pagmumura natin, tinanggal. No? Ang daming binago sa atin ng Panginoon. Unti-unti. No? Hindi bigla. Okay? Pero 26 years ka na. Mula ni kay naligtas, hanggang ngayon hindi pa natanggal yung pagmumura. No? Imposible na yun, mga kapatid. Linggo-linggo nakapakinig tayo ng salita ng Diyos.
Okay, ano sabi ng banal na kasulatan? Kasi mayroon pong instruction sa atin ng Panginoon. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Huwag na daw po tayong gumamit ng mga masasamang salita. No? Kahit po yung pagkabigla na sinasabi natin ay Maria Joseph, hindi na natin ginagamit yun. Nung simula, no, pag ikaw ay binubulaga, minsan napapaganon ka pa din. Ano ho? Pero, nung nabasa natin po itong talatang ito, anong sabi dyan? But that which is good to the use of edifying. Gamitin daw natin ang ating bibig, ang ating pagsasalita, at pagsikapan daw po natin palagi na pag tayo po ay mangungusap, ito po ay sa ikakabuti. Ito po ay sa ikakatatag, ikakaangkop, upang that it may minister grace. Ang ganda, di ba? That it may minister grace to the hearer. Na sa pagsalita natin, mga kapatid, ito ay magkakaloob ng blessing sa mga nakikinig. Ito ay magkakaloob. Alam niyo pati ito, no? Ng ating pong pananalita. Sabi ko nga po, pati yung pagtawag ko sa pangalan ng mga anak ko. No? Pati po ako binago ng Panginoon. At kayo rin po, na mga nanay, tatay. Di ba? Pag umutos tayo sa ating mga anak, para natin alila ang ating mga anak pag inutusan natin. Pero ngayon, natutuho tayo magsabi ng po, opo sa ating pong mga anak. Kahit po sa ating pong pagte-text, natutunan natin yan, na mangusap sa ating pong mga anak na merong paggalang sa isa't isa. Kaya po, pati dyan ay nagbibigay biyaya. Ay pati ho kay Neri. No? Nakita ko si Ate Neri nandyan sa taas. No, ng mga unang, kahit po naman ako pastor, ay binabago rin ho naman ako ng Panginoon. Nagbago yan, Ate Pilar, nung sabi ko, bakit pag si Mrs., si Neri ang kausap ko, ang taas ng boses ko, Neri! Bakit pag, halimbawa Ate Pilar, bakit pag Ate Pilar, ang bait ko, Ate Pilar, Nanay Tess, bakit pag Nanay Tess, ang bait ko? Bakit pag Ate Pilar, ang bait ko? Bakit pag Ate Winnie, huwag kang tumago, Ate Winnie, ang bait ko? Bakit pag Neri, ang tigas ng boses ko? Binago ko ho yun. Bakit pag mga anak ko, iba, matigas ang boses ko? Bakit pag Jason, pwede bang pake? Abel, pwede ba? Bakit pag si John, ay ng tubig? Bakit ganon? Oo, mga kapatid, na bago. Natuto akong baguhin. Bakit? Ano sabi dyan? Huwag kayong gumamit ng mga masasamang salita na hindi ito magbibigay blessing o biyaya sa mga nakikinig. Napansin ko yan eh. Dati noon, anak ko, na nga. Okay? Oo, mga kapatid. Kaya kayo po mga maliit pang anak, magkikiskisa din kayo ng anak ninyo. Okay? Kasi may sarili din siyang utak. May utak ka rin. Magkikiskisan din kayo. Pero darating ang time, magiging fitly joined together ang pagsasama-sama ng isang pamilya. Hanggang sa maggalangan kayo sa isa't isa. Hanggang sa marinig nyo na rin, isang araw marinig nyo rin ang sinabi ni Nicole. Ang sabi ni Nicole, bakit kayo mga aso, away kayo ng away? Kami nga hindi nag-away sa bahay, kayo mga aso, away ng away. O, kita nyo? Yung aso nag-aaway. Na-miss namin ang away, yung aso na lang. Okay. Kaya yun pang sinabi ng banal na kasulatan, di ba? That it may minister, upang ito ay magbigay, ministro, okay? Maglingkod, upang sa mga nakikinig, biyaya at maging kapakipakinabang. Kaya po mga kapatid, di ba sabi natin sa Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue. Death and life are in the power of the tongue.
Kaya sabi ko nga, sabihan mo ang anak mo, na palaging sabi mo, tamad ka, tamad ka, tamad ka, tamad ka. Tamad talaga yan. Itong anak ko, tamad ka. Sige, ibalita mo yan sa buong barangay mo. Magiging tamad talaga ang anak mo. Ha? Pangahawakan niya yan. Sinabi mong tamad ako hindi na ako susunod sa'yo. Ha? Pero kahit anong tigas ng puso ng anak natin, no? Asawa natin o sino man, baliktarin natin. Huwag death, but life. No? Life, dahil may power daw, may kapangyarihan ang dila. Okay? Lalo na kapag yan ay pag-ibig, ang napapakinggan, good communication, mga kapatid, ang napapakinggan, nagbabago. You can change your world by changing your words. Sabi nga nung. So ito po yung last week, mga kapatid. Ano ho? Kaya pangatlo, giving of thanks edifies us as one. Dito ho natin tinapos nung nakaraang linggo. If sabi sa Leviticus chapter 7 verse 12 to 13, if we offer it for a thanksgiving, then he shall offer with the thanksgiving, the sacrifice of thanksgiving, unleavened cakes mingled with oil, and unleavened wafer anointed with oil, and cakes mingled with oil of fine flour fried. Beside the cakes he shall offer for his offering leavened bread with the sacrifice of thanksgiving of his peace offering. Doon natin ito tinapos last week. Okay? Kasi last week, mga kapatid, nagsimulan na tayo magkaloob ng ating pong thanksgiving offering. At ngayon din po, sa katapusan po ng ating pong pagtitipon-tipon sa umagahong ito, tayo po ay magkakaloob ng ating pong thanksgiving offering sa ating pong Panginoon. Ito po ay pasasalamat natin sa ating pong Diyos, at taunan natin itong pinagkakaloob ang ating pong pasasalamat sa Kanya. Yun po yung ating giving of thanks. Kaya po sabi natin, giving of thanks edifies us as one. So, dahil po sa ating pasasalamat sa Panginoon, 365 days, araw-araw na pasasalamat sa pagkain lamang natin. Wala ho sa atin ritong hindi nanalangin sa harap pag tayo po'y kumakain. Ito po ay pasasalamat ho natin sa Panginoon, kaya ho tayo nananalangin sa pagkainan. No? Lalo na, hindi na ho tayo nahihiya ngayon manalangin sa labas, Jollibee, Kentucky, No? Hindi na tayo nahihiyang manalangin. Nung una, hinuhulog pa natin yung kutsara, di ba? At pag pinutulot, maraming salamat, Panginoon, sa pagkain po ito. In Jesus' name, Amen. Kaya, ngayon hindi na. Hindi na natin hinuhulog yung kutsara, di ba? Okay? Ano kayo makarinig ako pag si Jujit, no? Tayo lahat, nasa Jollibee ha. Tayo po'y mananalangin sa ating mga pagkain. Hindi ka naman siguro. Okay. Lord, pagpalaan niyo pong pagkain na ito, pati po lahat ng mga nagsipag-order dito sa Jollibee, in Jesus' name, Amen. Okay, so, dumako tayo sa pang-apat, mga kapatid. Pero bago yan, ano nga yung tatlo? Paano tayo, how did God edifies us in 26 years of existence dito natin sa Pasig? Una, love edifies us as one. Pangalawa, communicating with grace edifies us as one. Pangatlo, giving of thanks edifies us as one. Now, okay. So, pang-apat, mga kapatid. Ito maganda, no? Medyo kailangan natin ito magpapakumbaba. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, number 4, paano ba tayo pinaging matatag ng Panginoon sa loob ng 26 years na ito? Anong ginawa ng ating Panginoon sa atin? Number 4, pleasing others edifies us as one. Natuto tayo, mga kapatid, na iangat ang iba at itago ang ating sarili. Ano sabi ng Banal na Kasulatan? Let every one of us please his neighbor. Mahirap, di ba? Pero sa biyaya ng Panginoon, sa banal na Espiritu na nandito ho sa atin, kaya meron tayong kabaitan dahil sa ating pong Panginoon. Kasi sabi diyan sa atin, bigyan lugod ng bawat isa. Bawat isa sa atin. Bawat isa sa inyo. No?
Alam niyo po itong pag-share natin ng link na ito sa ating mga kaibigan, pagbibigay po, lugod ito. Dahil hindi po ito madali. Aatakehin ka ng dyablo. Kaya naman mag-share. Okay? Yung link natin, no? I-post mo lang ito. Mensaheng ito sa inyo pong, ang tawag niyan? Timeline ba ang tawag niyan, Abel? Challenging po yan. No? This is our 26th Foundation Day. Kung tayo po ay talagay proud sa ating gawain, tayo pinagsama-sama ng Panginoon 26 years. No? Okay, why not post and share this to others? Ganun lamang ho. Bakit? Ano sabi dyan? Let every one of us please his neighbor for his good to edification. Yan po ang sinasabi. Paano tayo pinatatag ng Panginoon? Sa loob ng 26 years na ito, mga kapatid, sa minabuti ng Panginoon na tayo ay patatagin niya sa pamamagitan ng pagbigay lugod. Hindi sa ating sarili, hindi sa bawat isa. Sa kapwa. For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproached thee fell on me. Sabi ng Panginoon, I please others. Ang katunayan nga niyan, yung kasalanan mo, kinuha ko para sa akin. Hindi lamang na ikaw ay nakaranas ng mabuting pagbigay lugod ni Kristo. Hindi lamang na ikaw ay binigyan ng Panginoon ng kaluguran. Ano ho? Hindi lamang na inuna ka ng Panginoon na ikaw ay maitaas. Kundi, higit pa doon, yung kasalanan natin, kinuha niya. Yung insulto na para sa atin, kinuha niya. Yung paghihirap natin na para sa atin, kinuha niya. Para sa kanyang sarili. The reproaches of them that reproach thee fell on me. Kaya mga kapatid, yung kahihiyan na dapat tayo ang makaranas, siya ang umako. Ito ay isang patutuo na naranasan at nakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi ho tayo tatagal ng 26 years kung hindi ho tayo natutong magbigay lugod sa ating kapwa. Hindi lamang kapwa mananampalataya, kundi kapwa kahit hindi mananampalataya. Natuto tayong umibig sa kanila. Natuto tayong mahalin sila. Natuto tayong magpakahirap para sa kanila. At kahit po mag-shell out ng salapi para sa iba, ginagawa ho natin. Ano po? Kaya, yun po, pleasing others edifies us as one. Nung nakita ito ng ating pong Panginoon, pinagtitibay tayo. Ano pang sabi rito? Sa Romans chapter 14, verse 19. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. Pag sinabing follow, pag sumikapan, alam nyo, pag sumusunod ka mga kapatid, pag susumikapan mong sumunod, pag sumikapan daw po natin, let us therefore follow after the thing. Pag sumikapan daw po natin, gawin ang mga bagay-bagay na magdudulot ng kapayapaan. O di hindi ka mangangaway, ikaw ay instrument ng Panginoon ng kapayapaan. Tayo, no, saan man tayo nandoon, nasa opisina, bahay, consistent po ang ating pong ugali. Tayo ang tagadala ng kapayapaan. Dapat, sa loob ng 26 years na ito mga kapatid, natuto tayong maging tagapagdala ng kapayapaan ng ating pong Panginoon. At nakita yun ng Panginoon sa atin, kaya tayo po ay pinatatatag niya. At nagsabi dyan, the things wherewith one may edify another. Ang bawat isa ay magpapatibay. Isipin niyo po ang goal natin. Bawat isa sa atin magpapatibay sa pananampalataya ng iba. Bawat isa sa atin magpapatibay sa
katatagan nila sa Panginoon. Yung bang bawat isa sa atin, gagamitin ng Panginoon upang sila'y maging matatag. Kaya nandito tayo mga kapatid, sa loob ng 26 years na ito, upang gamitin ng Panginoon para sa iba, sila'y maging matatag. Sa pamamagitan nito, nakita yun ng Panginoon sa atin. Kaya pinapanatili niyang matatag ang gawain, ang eklesiya, dahil po rito. Okay? Ano po pang sabi? Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 24, let no man seek his own. Kita nyo? Ito po hindi tinukoy ng Panginoon sa mga hindi mananampalataya, kundi doon po sa mga mananampalataya. Ano ang sabi ng Panginoon sa atin? No? But every man another's wealth. Wag daw natin, wag tayo sa sarili nating kapakanan unahin, kundi kapakanan ng iba. Another's man's wealth. Kundi iba. Kung ito'y ilalagay natin sa ating puso, talagang magiging mapagpakumbaba ka. Talagang tuturuan ka ng Panginoon na maging matiisin. Tuturuan tayo ng Panginoon na maging mapagpakumbaba. Bakit? Wag daw natin yung sarili nating kapakanan ang unahin. Katulad ng ating pong Panginoon. Yun pong ibig sabihin ng pleasing others. Ang inuuna, iba. Kabaliktaran ng prinsipyo ng sa mundo, di ba? Abay, mauna na kami. Mauna na kami sa pila. Kami na. Okay? Mga kapatid, give up na natin ang rights na yan. Unang-una, alam natin na patungo na tayo ng langit. Tama? Bakit ka pa makipagsisiksikan? Bakit mo pa uunahin ang iyong sarili? Kahit po sa ayuda. Kahit sa anong bagay. Upang hindi tayo makalamang sa kapwa. Ang katunayan, sigurado na ho tayo. May langit na ho tayong patutunguhan. Dahil dyan, napakaganda po ng prinsipyo pong ito. Let no man seek his own, but every man another's wealth. Napaka ganda ng prinsipyo. At nakita ito ng Panginoon sa atin. Yung nagsimula na ang gawain na ito. Ako, hindi ko pa ho naranasan. Wag nawa. Brother Abel? Hindi pa natin naranasan na nabiyak ang gawain ito. Na sa loob ng gawain na ito may nag-aaway-away. At sa loob ng gawain na ito ay may ayoko na dyan kay Pastor Francis. Wala ho pang tayong naranasan sa loob ng 26 years. Kung meron man pong nawala rito sa church, purihin ang Panginoon, nandun sila sa ibang lugar, sa ibang bansa, naglilingkod din sa Panginoon. No? Pero hindi sila nawala rito para magtayo ng gawain dyan sa katabi. Hindi ho. Iyan po isang patutuon na pinapasalamatan ko sa Panginoon. Okay? Ano pang sabi rito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 33? Tingnan niyo po. Kung ganito ho na ba naman talaga ang ating pong prinsipyo na nakitaan sa atin ng ating pong Panginoon? Pleasing others. Ano ho? Kaya ang keyword po rito sa number 4 natin, others. Yung iba muna. Others. Kasi iyon din po naman ang nais ng Panginoon. Ano sabi rito? Even as I please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. Meron kasi tayo, no? Ate Aba, meron kasi tayong goal at meron tayong adikain. Ang maligtas sila. 'Di ba? Ang maligtas sila. Kaya hindi ho, tao sa puso ho natin mga kapatid, na inuuna natin sila. Lalo nang hindi mananampalataya. No? Inuuna ho natin sila kung paano pong pinagsisikapan po natin na makapagbigay po tayo ng lugod. Ang keyword po dyan, all men, all things.
sa lahat na tao. Wala kang sinisino, wala kang pinipili. Lahat na tao, nakitaan tayo ng Panginoon. 26 years, pantay-pantay, marunong ho tayong tumingin. Sa lahat na tao, pantay-pantay. All men, I please all men in all things. Okay? Pinagsusumikapan ho natin na makapagbigay lugod sa lahat na tao, sa lahat na bagay. Oh, tao sa iyong kapitbahay, mga tao sa iyong opisina, mga tao sa iyong eskwelahan, mga tao sa inyong hanap buhay, mga tao sa inyong opisina. Mga tao, mga kapatid. Kahit hindi kilala, kahit po mga tao sa grocery, mga tao sa restaurant, okay? Nakitaan ho ang gawaing ito ng Panginoon na inuuna ang iba. Ang sabi diyan, not seeking my own profit. Hindi natin hinahanap ang sariling kapakanan. Sa loob ng 26 years na ito, mga kapatid, nakita yang ugaling yan sa atin ng Panginoon. Kaya nga pinagtitibay ang gawain na ito. Others. Kung meron mang isang word rito sa number 4 na point, others. Iba. Ibang tao. Sila na muna. Sabi rito, but the profit of many, kundi yung kapakanan ng marami. May purpose kasi. May gusto tayo mangyari. Kahit po sa ating pamilya, na sila ay maligtas. Makakilala sa Panginoon. Ang hirap ibahagi ang kaligtasan pag hindi nagre-reflect sa atin ang buhay ni Kristo. Ang hirap. Yan ay taliwas. Hindi ka tatatag. Ang hirap mag-akay ng kaluluwa. Pag hindi natin naranasan na unahin yung iba. Kaya sabi ko nga ho sa inyo, ang Roman Empire ng kapanahunan, mga kapatid, ay tinangkilik ang relihiyong Kristyanismo bilang isang empire. Naunawaan niyo ba ang bigat ng katotohanan na ito? Niyakap ng Roman Empire ang relihiyong Kristyanismo dahil nakitaan nila na sa lahat ng mga relihiyon nung kapanahunan, this is the best religion. Na hindi ito, alam niyo alam niyo po ang relihiyong Kristyanismo is the most knowledgeable religion. Hindi ho tayo sumusunod na pikit mata. By knowledge. Katulad yan. No? Bakit ka nagpabautismo? Naunawaan mo sa salita ng Diyos. Bakit mo tinanggap si Jesus sa puso mo? Naunawaan mo. No? Hindi ho tayo kulto. Okay? Na pag sinabi ng leader, talon lang. Hindi ho tayo kulto na pag sinabing itaas nyo lahat na panyo, magkaka-blessing kayo, hindi ho, baka singilin nyo ako, pasto, sabi nyo, pag tinaas ko yung panyo, hindi, wala nang panyo ngayon, face mask. Taas nyo pong face mask nyo, at lahat na nakataas ang face mask, pagpapalain kayo ng Panginoon. Naku, baka singilin nyo ako niyan. Okay? So, hindi ho tayo ganon. We preach what the Word of God says. Okay? Kaya anong sabi dyan? I please all men in all things. Oh. Diba? Kaibigan mo lahat. No? Hindi kakaaway. Lahat. No? At kahit, di ba may panalangin nga, sabi ng Panginoon, kahit yung iyong kaaway, dahil sa akin, magiging kaibigan mo yan. That I may please all men in all things, not seeking mine own profit. Hindi para sa kapakinabangan natin.
Isa lang kasing gusto natin para sila'y maligtas, makakilala sa Panginoon. Okay? Now, Philippians chapter 2, verse 4 and 5. Anong sabi rito? Look not every man on his own things. Ganon din. No? Pleasing others. Others talaga eh. Edifying others. Yung iba. Hanggang sa ito'y matutunan ho natin mga kapatid, hindi tayo makakaranas ng katatagan. Paano nagiging matatag din ang bawat bahagi ng ating katawan? Others. Kung si kamay, amen? Kung si kamay hindi kumilos para sa iba, hindi ito tatatag. Kung hindi gagamitin, kung si mata ay kikilos lamang siya para sa kanyang sarili, hindi ho siya tatatag. Naunawaan niyo po? Yung pandinig, ginagampanan niya ang kanyang pandinig para sa katawan. Para sa lahat. Yung pang-amoy, hindi niya ine-exercise ang kanyang talento sa pag-amoy para sa kanyang sariling kapakanan, kundi yung pang-amoy para sa buong katawan. Ano sabi rito? Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Sa iba talaga mga kapatid. Huwag daw natin tingnan ang bawat isa sa sarili nating kapakanan. Bawat isa, kundi sa kapakanan ng iba. Palagi, yun ang magandang motto, di ba? Others. Okay? Kaya, kahit po sa pagmamalasakit, pagmalasakitan daw natin para sa kapakanan ng iba. Well, makakaranas ka ng hirap, makakaranas ka ng sakit, pero at least para sa iba. Kaya ang sabi rito ng Panginoon, ganun din daw po kasi siya. Let this mind be in you. Ito ho ang prinsipyo ng ating Panginoon. Ito po ang kanyang ginawa. Ito ang nasa isipan ng ating pong Panginoon. Ang ano? Ang iba. Others. Which was also in Christ Jesus. Kasi ganun din si Kristo Jesus. Kaya nga nagiging reflection po tayo. Sa loob ng 26 years sa gawain pong ito, ang gawain ito ay nagiging reflection ng ating pong Panginoon. Others. Kung ang Panginoon nasa kanyang isipan, others, ibang tao, kapakanan ng iba, ganun din po ang bawat isa sa atin. At sa loob ng 26 years, no? Sa pamamagitan po ng pagkatatag ng gawain pong ito, pinagtitibay niya, pleasing others ang nakita ho sa atin. At ito ho ay ginagawa natin as one. Okay? Now, 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Do not behave. Alam niyo po, 1 Corinthians chapter 13 speaks of, yung pong buong chapter na yon ay love chapter. Ito po ang patungkol po sa pag-ibig. Kaya ang tinutukoy po dyan ay pag-ibig. Ang pag-ibig daw po, love does not behave itself unseemingly. Yan ang pag-ibig. Ang pag-ibig seeketh not her own. O pag sinabi hong seeketh not her own, love seeketh not her own, ano ibig sabihin nun? You please others. Hindi ho natin ipinipilit ang sarili natin kagustuhan. Tayo po nakitaan ng Panginoon na hindi makasarili. Sa loob ng 26 years, natuto tayong hindi maging makasarili. At dahil dito, ay patuloy tayong pinatatatag ng gawain pong ito. Ang gawain ito patuloy pinagtatatag ng ating pong Panginoon. Does not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. So yun po, seeketh not her own.
hindi ho sa ating sarili. Pleasing others edifies us as one. Okay, so yun po yung pang-apat. Pang-lima. Pang-lima. Ministries edifies the ecclesia. Ang pang-lima po, mga kapatid, mapapansin nyo natin, yung binasa ko kanina, alam nyo po doon sa binasa ko kanina, yung buong chapter na yon, 1 Corinthians chapter 14, meron pong 7 edify po doon. Edifying, edified, edification, at ito po ay bahagi doon sa 7. Mapapansin ho natin, mga kapatid, ang Ephesians chapter 14 ay sinimulan po yon sa 13 patungkol sa pag-ibig. Pagdating sa 1 Corinthians chapter 14, tumutukoy na po ito sa mga ministries. Okay? Now, ang sabi ho rito, verse 14, 3 and 4, but he that prophesieth speaketh unto men to edification, and exhortation, and comfort. Now, marami hong mga spiritual gifts na ipinagkaloob ang Panginoon, lalong-lalo po doon sa church ng Corinth. At ito po mga spiritual gifts na ito, mga kapatid, ay binalangkas ho doon sa atin. Na wala hong kaibahan yan dito sa atin, mga kapatid. Tayo po na naligtas ay binigyan din ng Panginoon ng mga spiritual gifts. Now, ang application lang po niyan, ito pong sa 1 Corinthians chapter 14, lahat ng mga spiritual gifts na binigay ho sa atin ng Panginoon, mga talento ho natin ng Panginoon, gamitin po natin ito sa ikatatag ng eklesiya. Yun po ang tinutumbok. Ang sabi rito, but he that prophesieth speaketh unto men to edification, exhortation, and comfort. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. Now, ang key word po, edifieth the church. Gawin ang lahat na bagay na ministry na ikakatatag ng gawain. Now, kaya po ang ministry ay isang kaparaanan. Kapag kayo po ay merong ministry sa church na ito, merong gawain sa church na ito, may gawa, may pagkilos sa simbahan pong ito, ito po ay dapat nagpapatatag sa ating eklesiya. Pag ang ministry po ninyo, kayo lang pong nagpapatatag, kayo lang po ang kapag ang ministry po ninyo ay kayo lang po ang nagiging matatag, yun po ang sinasabi ni Apostle Paul sa atin na hindi po ito ang kalooban ng Panginoon. Kasi ikaw lang tumatatag eh. Okay? Self-edification. Kaya, isang halimbawa, prophesying. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. So, or any other ministry na ginagawa ho natin rito. Ikaw man po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, dapat ito po ay sa ikatatag, ikakatibay ng gawain. Ikaw man po ay, katulad nito, decoration. Ganda, di ba? Talent po yan. Spiritual gift po yan. Pag ginawa po ninyo ito, para sa ikatatag ng eklesiya, yan po ang ibig sabihin ng ang Panginoon ang nagpapatatag. Hindi lamang sa ating sarili. Ginawa natin ito. Umawit ka para sa iyong sarili. No? Naglingkod ka para sa iyong sarili. Nagbigay ka para sa iyong sarili. Okay? Ang nais ng Panginoon, edifieth the church. Tingnan niyo po sa next verse po nito. Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 5, sabi rito, I would that ye all spake with tongues. No? But rather ye prophesy, for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying. Sa ibang salita, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, gusto kong kumawit ka sa choir. Pero mas gusto ko, pag awit mo sa choir, ang natatatag
ang nagiging matibay, okay, ang naitataas, hindi ang ating sarili, kundi ang ating eklesiya ang tumatatag. Ano man ministry natin, mga kapatid, sa gawain pong ito, maging ang ministry mo ay ministry of giving, maging ang ministry mo ay ministry of singing, o yung pong 7 ministries natin, mga kapatid, ministry of exhortation, ano man po ang gawain mo dito sa church. Ang napakahalaga, ma-determine po natin kung ano ang gawain. May gawain ka na ba sa eklesiyang ito? Dahil po ang gawain mo sa eklesiyang ito ay magpapatatag sa katawan ng ating pong Panginoon. Sabi rito, that the church may receive edifying. Hindi ang ating sarili. Okay. Ang church ang tatanggap ng pag-unlad, ang church ang church ang titibay, ang eklesiya ang titibay. Kaya gawin natin ang lahat na bagay para sa ikakatibay ng eklesiya. Yun lang po ang ibig sabihin. Pero mahalaga, bago mo mapatibay ang eklesiya, meron kang ministry na ginagampanan. Because ministries edify the ecclesia. Your ministry should edify the ecclesia. Tapos dito po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 12, the same, mga kapatid, ang focus is to edify the ecclesia. Kung dyan po ay sinabing the church may receive edifying, sa 1 Corinthians chapter 14 verse 12, ang sabi po rito, even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church. Kaya po, pagsimikapan natin, no, na ang lahat pong gagawin natin, sumagana tayo sa ating pong kaloob ng Diyos para po makakapagpatibay sa ating pong eklesiya. Yaman din lamang, sabi rito, even so ye. Yaman din po lamang dahil nananabik tayo na maglingkod, magpagamit, magpagal para sa kanyang gawain, siguraduhin ho natin na ito ay hindi natin gagamitin sa ating sarili. Pagsusumikapan natin na ang tatatag ang eklesiya. Kaya, anong ibig sabihin nun? Gagawa tayo ng isang bagay, pero talagang yung sinasabi natin na itatago mo kami, Panginoon, sa likuran ng iyong cross upang hindi kami ang makita, kundi kayo. Sa paglilingkod namin sa eklesiya, hindi kami ang makita, kundi kayo. Sa paglilinis dito sa church, hindi kami ang mapuri, kundi kayo. Sa pag-awit namin dito sa simbahan, hindi kami ang palakpakan, kundi kayo. Sa mga technical men natin, sa nagpo-project nito sa Facebook, sa YouTube, yung nagtitimpla ho ng mga mic upang maging maganda sa panindinig doon po sa YouTube at saka Facebook, hindi sila, hindi kayo ang maitaas, kundi ang Panginoon. Sa mga pictures na makikita natin afterwards at nalayo ng mamaya, oh, ang ganda ng kuha mo, ganda ng kuha mo rito, ganda ng video mo rito, o ganda ng ang mapuri ang Panginoon. Dahil ito po ay ginawa natin, nakita ito ng Panginoon sa atin. Sa loob ng 26 years, ang mga ministry ho natin, mga kapatid, kahit po, palagi ko sinasabi ang prayer team natin, Wings of Prayer, kasi mga walang mukha po sila. Ibig ko sabihin mga walang mukha. Sino-sino bang kabahagi rito sa ating Wings of Prayer? No? Na hindi ko pinapapunta rito. Tawagin natin lahat. Talaga, trabaho nila manalangin eh. Amen? Hindi para makilala sino man, mga kapatid. Ito yung mga napakahalagang ministry natin, mga kapatid. The foremost, ika nga, panalangin.
Aawit ang choir, nandiyan may nananalangin. Magpipreach tayo rito, meron pong nananalangin. No? Okay? Bakit? Ano sabi rito? Sabi rito, kung nananabik tayo maglingkod sa Panginoon, nananabik tayo magkaloob sa Panginoon, nananabik tayong magpagal para sa Panginoon, sikapin daw natin mga kapatid na ito ay para sa ikakatibay ng ating eklesiya, ng ating simbahan. Okay? So, yun po. Ministries edify the ecclesia. Walang limit po ang ministries ho natin. Kung ano-ano mga ministries meron ho tayo sa gawain pong ito. At ito ho ay nakita ho natin na ang Panginoon ang nagpala sa mga ministry pong ito. Yung mga teachers natin sa CLC, hindi ho madali, no, ang magturo sa mga bata. Ang iba sa atin rito, wala doon ang skill, talent, no? Pero ang ganda ng mga kinalalabasan ng ating pong pagtuturo sa mga bata. Nasusubaybayan po ang ating pong mga anak. Bakit ko nasabi? Kasi nung pumunta ho kami sa Batangas kahapon, no? Nag-graduation po doon, nagpapasalamat sila at nakarating ang salita ng Diyos doon sa kanilang lugar. No? Alam kung saan paano nagsimula 'yon? Nung nagkaroon po ng Friends Sunday ang mga bata. Nung nagkaroon ang mga bata ng Friends Sunday. Sige, Friends Sunday tayo sa araw na ito. Itong Sunday na ito, imbitahan nyo ang iyong mga kaibigan, mahal sa buhay, pinsan, kamag-anak. Imbitahan nyo ang inyong mga kaklose sa inyong puso at sino man gusto nyo imbitahan, padalahan nyo ng link. Ito yung Zoom link. At sa araw na ito ay alamin natin kung sino may mga dalang bisita. Yung mga bata, may mga dalang bisita, pinag-iimbitahan yung kanilang mga kapinsanan na ang layo nandoon. Mayroon tayong nag-a-attend sa ating pong LCLC, meron taga Bulacan, meron pong galing Bicol, no? Meron pang saan? Pangasinan, Pampanga. Okay? Kaya nga ang tawag natin CLC Universe. Totoo po kasi pag pinagsama-sama yung gawain natin, katulad kahapon, nagkaroon ng Christmas party. Ang mga teachers lang ba yun? No? Okay, mga teachers yon sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa. CLC, Children of Light Club. Ganon mga kapatid. Papuri para ho sa ating pong Panginoon. Do it para po sa edifying of the ecclesia. Ano po sabi rito sa 1 Corinthians chapter 14 verse 26? Sabi rito, How is it then, brethren, when you come together, every one of you hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation, let all things be done unto edifying. Ano lang ibig pong sabihin yan, mga kapatid? Parang ganito lang yan, mga kapatid. Ano kung pag kumilos tayo sa ika-26 Foundation Day natin po, founding anniversary, yung umawit siya para sa kanyang sarili. Yung naglinis siya para sa kanyang sarili. Yung nag-decorate, nag-aabang siya para sa kanyang sarili na mapuri lahat ang sino man sa atin rito, mga kapatid. Yun po ibig sabihin yan. No? Kung ganun ho tayo, hindi mga kapatid, sa loob ng 26 years na ito, nakitaan ng Panginoon na ang pagkilos natin ay pagkilos na iisang gawain. Hindi tayo kanyang pagkilos. At kahit po yung pagkakaloob natin, ngayon pagkakaloob natin yung ating tithes offering, pati po yung ating thanksgiving offering, ipagkakaloob po natin ito mga kapatid, para sa eklesiya, para sa iba, hindi para sa ating sarili. Kung lahat tayo magkaloob, na nag-expect tayo ng papuri, yun pong ibig sabihin niya. Kung kayo, kanya-kanya tayo, para rin sa ating sarili, kaya sabi ng Panginoon, let all things, gawin
po natin lahat ang mga bagay-bagay, ang gawain, ang ministry para sa pagpapatibay ng eklesiya. Let all things be done unto edifying. Hindi kanya-kanya. Kung ang mata, ilong, bibig, gawin nila ito, kanya-kanya. Walang coordination, walang pagkaisa. Bilang isang katawan, abay, hindi ganun po ang kalooban ng Panginoon sa atin. Okay. So, yun po muna tayo. Saka na yung iba. Ano nga yung una? How God edifies us in 26 years. Paano tayo pinagtibay ng Panginoon? At bakit tayo pinagtibay ng Panginoon sa loob ng 26 years? Mga kapatid, una, dahil po sa pag-ibig. Ang pag-ibig na kitaan tayo ng Panginoon. Love edifies us as one. Yung pag-ibig, nagampanan po natin ito bilang iisang gawain para sa Panginoon. Pangalawa, communicating with grace edifies us as one. Natutuho tayo na itong ating pong dila, no? Gawi, hindi lamang dila, kundi pati gawi natin, mga kapatid. No, dati, mga sugalor tayo, manginginom tayo, no? Dati, iba sa atin ay hold-upper, no? Dati, ang iba sa atin ay manloko, mansusuba. Okay? Pero ngayon, binago tayo ng ating pong Panginoon. Pangatlo, okay? Ano yung pangatlo? Giving of thanks edifies us as one. Maraming salamat. No? Pagbibigay pasalamat sa Panginoon. Pagkakalob natin sa Panginoon ng ating buhay. Hindi lamang po pananalapi. Simple lang yun eh. Kundi buhay. Binigay natin ang buhay para sa Panginoon. Kung paano ang Panginoon nagbigay ng buhay para sa atin, ganun din po, pinagpapasalamatan natin ang Panginoon. Sa araw na ito, pagpapasalamatan natin ang Panginoon sa ating pagkakaloob ng ating pong 26 Thanksgiving offering po natin. Pang-apat, ano yun? Pleasing others edifies us as one. Okay? Pwede ba? Let's learn to please others. Saka na tayo, mga kapatid. Total, meron ka ng buhay na walang hanggan. Tama? Di ba, Maris? Meron ka ng buhay na walang hanggan, pinatawad ka na ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. Okay, di ba, Leia? Papunta ka na sa langit, di ba? Okay? Di ba? Sino pa? Sheila, di ba? Okay? Ikaw ay born again na? Sino pa? Okay, si Jason naman daw. Di ba, Jason, hindi ka na pupunta ng purgatorio? Ito po ay isang kapuri-puri na binigay sa atin ng Panginoon, katiyakan. Pleasing others. Ang iba na muna. Sila na muna. Saka na tayo. Okay? And number 5, ano yun? Ministries. Ano na po ba ang ministry nyo rito sa church? Kung wala ka pang ministry sa church, sa itong taon na ito, magamit tayo ng Panginoon. Meron tayong ito, magsasabi natin, ito ang aking gawa. Ito ang aking ganap sa eklesiya pong ito. So, yun po. Yan pong 5 yan. Kaya, sa 5 ito, mga kapatid, bakit natin kinakailangan na ma-edify natin ang iba? Bakit? Balikan ko po yung verse kanina. Sabi rito, even as I please all men in all things, I please all men in all things, I edify all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, para sa ikakatibay ng iba, para sa ikakatibay ng pananampalataya ng iba, para sa ang iba ay ikakatatag niya, yung iba. Okay? Alam niyo, yan po ang madali. Gusto mo maging matured ka agad? Gusto niyo maging matured ka agad bilang mananampalataya? Make others matured. Magpagamit ka para sa iba upang sila'y tumatag. Kasi pag ang isip mo tumatag sila, tatatag ka rin. Unahin ang iba. Lalo na
unahin. Dahil ang gusto natin, mga kapatid, maligtas sila. Makakilala sila sa Panginoon. Tayo pong lahat tumayo at tayo po ay mananalangin. Let us pray. Isang bagay lang bago ho tayo magbigayan ng ating pong Thanksgiving offering. Kung sa lahat po ng mga nanonood, maging dito ho sa ating pong auditorium, sa YouTube, sa Facebook, hindi niyo pa po batid na pag kayo po'y bawian ng buhay, sa langit po kayo tutungo. Wala pong ibang kaparaanan kundi si Kristo Jesus. Tanggapin si Jesus sa ating puso, na siya'y maging Panginoon at tagapagligtas. Pagsisihan ang lahat po natin mga kasalanan. At sa lahat po ng mga kasama ho natin na nanambahan sa Panginoon, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas, kundi sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. There is none other name under heaven given among men whereby we must be saved, other than the name of our Lord Jesus Christ. Wala nang iba. Ang pangalan ni Kristo Jesus lamang ang magkakaloob ng kaligtasan sa atin. Kaya, kung kayo po ay hindi niya patiyak na kayo ligtas, wala pa kayo katiyakan na pag kayo bawian ng buhay, sa langit po kayo tutungo, tanggapin po ninyo si Jesus sa inyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas, at pagsisihan po natin ang ating pong mga kasalanan. Let me pray for you, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita at sa lahat po ng mga nais tumanggap sa inyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Banal na Espiritu, kayo po ang magpaunawa sa kanila na ikailangan po nila kayo at walang iba upang magkaroon sila ng kapatawaran ng kanilang kasalanan at katiyakan ng kanilang kaluluwa, Panginoon, sa tiyak na patutunguhan sa impyerno, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. At dahil ang inyong inibig ay iba, higit sa inyong sarili, Panginoon, kami ay nagkaroon ng kaligtasan. Tulungan niyo po kami, Ama, at maging ang lahat po na nakikinig na inyong salita, na matagpuan din po nila ang kaligtasan na matagal na po nilang hinahanap. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo rin po, Ama, ang aming pong pagkakaloob ng aming pong offering, Panginoon. Kayo ang magpala sa lahat. At ito po mga biyayang ito, O Diyos, na aming ibabalik sa inyo, ito po ay para sa ikakatatag ng inyo pong eklesiya, ng inyo pong katawan dito po sa lupa. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat na nakikilahok sa pagkakaloob po namin ng Thanksgiving offering, maging na aming tithes, faith offering, love offering, first fruit offerings, sacrificial offering, maging ito pong Thanksgiving offerings namin, O Diyos. Pagpalain niyo po ito, O Diyos. Sa lahat po, mula sa mga bata, mula sa mga children department namin, Panginoon, kasama mga YP, ang SWIPE, ang adults. Maraming salamat po, O Diyos. Nakitaan niyo po kami ng katatagan at pagkilos, at dahil po niyan, pinatatag niyo ang gawain pong ito sa loob ng 26 years na ito. And we still look forward, Father, for the strengthening that you're going to give us, the edification that you're going to show us, Lord, for these coming years. Thank you, Father, for your goodness to us. Thank you for all the members, Lord, part of the body of Christ in Lighthouse Bible Baptist Church, Pasig. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Okay, so ngayon po ay magkakalaw po tayo ng ating pong offering. Nandyan po yung ating pong box. Pwede bang ilagay yung sa gitna yan o ano? Okay, sige nga, pakilagay sa gitna. So you can give your offering dito po sa yan. Pwede na ho kayong pumunta rito sa harapan upang ibigay po ang ating pong offering. Kung wala man, ano ba tawag dyan? On-site offering, meron ho naman tayo rito sa ating pong online offerings po natin. Okay? So, take it over, ate. Ate Yang.